Sa ano yan? Sa Sage. Sage Street po yan. Sage Street. Opo. Tapos papunta yan doon sa may Peppermint. Ayan. Yan po yung Peppermint. Ayan. Nanggaling po sa Sage. Doon po yung kinuha sa may Peppermint. At medyo damage po yung CCTV natin doon kaya hindi po nakita. Ayan. Palabas na po yan nung makita na dala-dala na po yung tatlong bike. Huli sa CCTV ang dalawang kahina-hinalang lalaki lulan ng pedicab na binabaybay ang Sage Street, Dream Home Subdivision, Barangay de la Paz at pagbalik ay may sakay ng mga bisikleta. Pasado 1:00 ng madaling araw ng 31 ng Agosto nang maaresto ang dalawang lalaki matapos magnakaw ng 3 bisikleta. Kasalukuyang nakamonitor ang mga CCTV operator na sina Lowell at Joshua nang mapansin ang kahina-hinalang kilos ng dalawang lalaki. Agad ipinaalam sa naka-duty desk officer, pinapuntahan ang dalawang lalaki at inabutan nila BSF Patroller Philips De Jesus at Patroller Joseph Estrada ang mga suspek at dinalala sa barangay. Matapos ay nagpasya ang complainant na sampahan ng mga suspek ng kaukulang kaso. Ito po ay nahuli po noong August 31, pasado 1:50 ng madaling araw. Habang ang ating CCTV ay nakamonitor po, sa monitor ng CCTV ay nakita pong kahina-hinala po itong dalawa pong ito. Kalakasan po ng ulan. At nang subaybayan po nila, at nang makita po muli nila ay nakita may sakay na pong 3 bike. Kaya dali-dali po itinawag po sa base ng BSF office. At ang BSF office ay niradyoan naman po yung meron po tayong sektor o 2 tao na nakapwesto po doon sa lugar ng area pong yon. Kaya dali-dali pong pinuntahan ng 2 nakapwesto pong tanod po natin doon. At dali-dali naman pong nahuli. At medyo yung isa nga lang po, medyo natagalan dahil nakapagtago po. Doon po galing po yan, doon sa may Peppermint Dream Home Subdivision po. At dali-dali naman po natin inimbitahan po yung may-ari. At sila naman po, sinampahan po nila na kulang reklamo yung mga tao. Kaya pangkasalukuyan po, ngayon po ay nakapiit na po sila po sa Pasig. Yun din pong araw din pong yun. Yun din pong oras din pong yun. Pagkahuli po, dinala po dito sa barangay, ibinlater, pinroseso, at itinan over po sa Substation 8 at diretso po sa medical, tsaka po sa headquarters para bigyan ng kaukulang aksyon o mabigyan ng kaukulang kaso po ang mga nasabing suspect. Marami naman po kaming nahuhuli po niyan. Ang minsan nakakasakit na nga lang po ng loob. Minsan pagka nahuli nyo po at nabalik na po yung mga ninakaw, yung bike o halimbawa mga cellphone, nawawala na po ng interest yung mga nananakawan at inuurong na lang at sasabihin nila, abala po yon. Yun lang po ang minsan nakakalungkot po. At talagang tinuloyan po, tuwan-tuwa po kami para mabigyan ng leksyon po yung mga taong gumagawa po ng ganyan. Sila po ay mga taga-ano po, taga-Manggahan po. Si Alfredo Gaspe, tsaka si Eduardo Ilumba. Pawang mga taga-Manggahan po. Hindi po taga rito po talaga po yan, bago lang po yan. Madalas po ay hindi po mga taga rito, mga dayo po. Halos active naman po lahat. Kadalasan niya, lalo ngayon, hindi ba, mga ilang nagdaan mga bagyo. Pagka nabasa at pinasok ko ng tubig, nasisira. Ngayon, pinapagawa naman po ng butihin nating kapitan. At para malaking tulong po kasi ang may CCTV po. At saka, hindi po lahat ho ng pangyayari, nakikita naman ho sa CCTV. Kaya madalas po, ang sisisihin, tanod, saka po yung mga nasa CCTV. Sana naman po, wag naman po. At lahat naman po ng magagawan po namin ng paraan, makapaglingkod po kami sa inyo, maglilingkod po kami sa inyo. Yung pulis na pulis nga po, biruin nyo, isang pulis, ilang tao po ang katumbas na babantayan po niyan. Panawagan ng barangay na makipagtulungan ang mamamayan na labanan ang kriminalidad. Ang maibibigay ko lang po mensahe sa ating mga kapwa nating kabarangay, kahit hindi po sa ibang lugar po. Basta't nakakakita po kayo
ng kahina-hinala pong kilos, suspicious person, dali-dali niyo pong itawag sa inyong nakasasakupan lugar. Agaya po namin, meron naman po kaming hotline sa barangay at 24/7 naman po ang mga tanod. At yan po ay nakapaskil po sa bawat kanto po ng lugar po din sa barangay. Itawag nyo lang po kung halimbawa suspicious person o kahina-hinala po. At nang sa ganon, masawata na po natin, hindi na po makagawa ng masama po. Nagpapasalamat po kami sa mga kagaya po nung ganon na pagka po nakahuli kami, tinutuluyan po o binibigyan nila ng kaukulang kaso. At doon naman po sa hindi, at alam naman po din natin at abala po sa kanila sa trabaho, ganong nabalik naman po yung mga items na kung halimbawa nakuha po nila. Basta ang pakiusap ko po, tulong-tulong lang po tayo at hindi po nating masasabi kung kailan gagawa ang mga yan, kung kailan kikilos po yan. Kaya tulong-tulong po tayo at sa abot naman po ng aming makakaya, kami po ay taos puso pong tutulong po sa inyo. Gagampanan po namin ang aming mga tungkulin po. Sa mga tao, lalo na po yung sa mga naglalakad, kadalasan po, mga naglalakad, gumagamit po kayo ng mga gadget, madalas po kayong sabihan po ng mga tanod o kahit po ng mga kapulisan na huwag po kayong gagamit ng gadget, cellphone, sa kalye, lalo-lalo na pagka yung wala hong mga tao at saka po madilim. Huwag niyo po silang bigyan po ng pagkakataon. Yan po ang dinadagdag ko po na pakiusap po sa inyo. Lalo-lalo na doon sa mga estudyante. Huwag niyo silang bibigyan ng pagkakataon at paikot-ikot lang po sa paligid po lang natin yan. At pangkaraniwan, binibigyan ko po kayo ng tip. Mga nakasingil na motor po yan at 2 tao po. Yan po ang isa pa pong pinapaalala ko po sa inyo. Maraming salamat po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.